Ang iilan lamang ang nakakaalam ay ang pariralang ito ay maaaring nagtatago ng isa sa mga pinakabanayad na sumpa o isa sa mga pinakadakilang nakatagong karunungan sa lumang tipan. Tutal, bakit naman gagamit ang isang propetikong ama ng ganitong kakaibang imahe sa kanyang higaan ng kamatayan? Ngayon ay matututunan mo ang halos nakalimutang kwento ni Isakar, isang pangalan na nangangahulugang gantimpala ngunit nauugnay din sa pagkaalipin, tributo at katahimikan. Ngunit may isang bagay sa likod ng lahat ng ito, at kapag naunawaan mo kung ano talaga ang maaaring nakatago sa likod ng mga salita ni Jacob, matutuklasan mo na hindi lahat ng maliwanag na sumpa ay eksakto kung ano ang tila. Balikan natin ang mga lupain ng Canaan kung saan ang mga bukas na bukid ay tila walang katapusang umaabot sa ilalim ng kalangitan. Sa gitna ng mga tensyon sa loob ng sambahayan ni Jacob, isang sandali ng tahimik na kagalakan ang nabuo. Isinilang ni Leah ang kanyang ikalimang anak na lalaki. Tatawagin siyang Isakar at sa salaysay na ito, makikita mo rin siyang tinatawag na Waikar. Ang kanyang kapanganakan ay naganap sa isang panahon na minarkahan ng mga emosyonal na pagtatalo at pagkauhaw sa pagkilala. Sa kabila ng pagiging unang asawa, si Leah ay may dalang patuloy na sakit. Ang puso ni Jacob ay wala sa kanya. Ang pag-ibig na ito ay kay Rachel, ang nakababatang kapatid na babae na ang presensya ay bumihag kay Jacob mula pa sa simula. Gayunpaman, nakahanap si Leah sa kanyang mga anak ng dahilan para manatiling matatag. Ang bawat bata ay kumakatawan para sa kanya sa isang maliit na sagot sa pagtanggi, at si Isakar ay naging simbolo ng pag-asa na parang isang buhay na paalala na ang kanyang kwento ay hindi nasayang. Ang pangalang Isakar ay hindi pinili ng nagkataon. Sa Hebreo, nagdadala ito ng ideya ng gantimpala. Pinangalanan siya ni Leah ng ganoon dahil nakita niya sa pagsilang na iyon ang isang banal na kaloob, isang sagot sa katapatan na pinananatili sa katahimikan, kahit na sa mga araw na tila kulang ang lahat. Sa kanyang puso parang sinasabi niya, nakita ng Diyos ang aking pagsisikap at hindi niya ito binaliwala. Gayunpaman, ang pamilya ni Jacob ay maselang lupain, 4 na asawa, 12 anak na lalaki at isang anak na babae, isang grupo kung saan madaling lumitaw ang mga tunggalian at selos. Sinubukan ng bawat asawa na mapansin at ang bawat bata sa ilang paraan ay lumaki na natututo na ang pagmamahal doon ay isang bagay na pinagtatalunan, hindi pantay ang pagkakabahagi at matindi ang nararamdaman. Bilang anak ni Leah, si Isakar ay hindi ligtas sa ganitong kapaligiran. Mula sa murang edad, napagtanto niya na ang kanyang posisyon ay nauugnay sa mga laban ng kanyang ina at kadalasan ang mabuhay sa emosyonal na paraan ay nangangailangan ng pagmamasid bago tumugon. Hindi tulad ng mas mapusok, natuto siyang makinig. At sa pamamagitan ng pakikinig, naunawaan niya sa paglipas ng panahon, nakabuo siya ng magalang na ugnayan sa kanyang mga nakatatandang kapatid, sina Ruben, Simeon, Levi at Huda. Mayroong pagmamahal, ngunit mayroon ding tahimik na pag-unawa. Bawat isa ay kailangang patunayan ang kanilang halaga at hanapin ang kanilang sariling landas. Ang mga kwento ni Leah ay gumanap ng isang mahalagang papel sa paghubog sa kanya. Binanggit niya ang sakit at pagtitiyaga kung paano ang bawat anak ay isang matalik na tagumpay laban sa pakiramdam na hindi napili. Nagbigay ito kay Isakar ng isang hindi pangkaraniwang pananaw. Lumaki siya sa anino ng paboritismo na nakapaligid kay Jose, ngunit hindi nahulog sa ganap na pagpapabaya. Ang pansamantalang posisyong ito ay nagturo sa kanya na pahalagahan ang maliliit na tagumpay at hanapin ang layunin kahit sa pinakamahihirap na sandali.
Sa maraming paraan, ang kanyang pagkakakilanlan ay hinubog ng mga pakikibaka ng kanyang ina, isang babaeng kahit hindi natanggap ang pagmamahal na kanyang ninanais, ay nagpumilit na magpatuloy. Si Isakar ay naging pinagmumulan ng kagalakan para sa kanya, isang kumpirmasyon na ang kanyang buhay ay may kahulugan sa kabila ng mga tensyong nagpatuloy sa paligid niya. At doon, sa hindi matatag na kapaligirang iyon, natuto siya ng isang malalim na aral. Ang pinakadakilang gantimpala ay hindi laging dumarating bilang agarang palakpakan. Minsan ay dumarating ito bilang katiyakan na ang bawat pagsisikap ay nakikita ng makapangyarihan. Kaya, sa loob ng isang tahanan na minarkahan ng tunggalian at isang hindi pa rin natukoy na kolektibong tadhana, nagsimulang mabuo ang kwento ni Isakar. Sinimulan ni Isakar ang kanyang buhay bilang isang batang ipinanganak sa isang masalimuot na kapaligiran. Ngunit may binhi ng kadakilaan na, bagamat nakatago, ay mamumulaklak balang araw. Ang kanyang mga unang taon ay pinaghalong mga hamon at aral, isang pasimula sa isang kwento na hahantong sa kanya upang maalala bilang isang haligi. Sa mga anak ni Jacob, lumaki si Isakar sa ritmo ng buhay na nomadiko, mga bukas na araw sa malawak na bukirin, malalayong burol, at ang patuloy na paggalaw ng mga tolda. Habang ang mga nakatatanda ang nagpapasan ng bigat ng mga gawain at ang mga nakababata naman ay ginagawang libangan ng anumang espasyo. Madalas siyang lumalayo, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang kuryosidad na humihila sa kanya lampas sa halata. Si Isakar, na tinatawag ding Yakar, ay tila masigasig sa mga detalyeng hindi napapansin ng iba. Ang hangin, ang pagbuo ng mga ulap, ang amoy ng lupa bago ang ulan. Lahat ay may sinasabi sa kanya. Para bang naririnig niya sa likod ng katahimikan ang isang sinaunang wika sa paglikha, isang nakatagong kaayusan na nag-uugnay sa langit at lupa. Ang katangiang ito ay naging malinaw sa isang tahimik na gabi noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Huminto ang pamilya upang magpahinga sa ilalim ng isang maaliwalas na kalangitan. At ikinukwento ni Jacob sa kanyang mga anak ang tungkol sa mga pangako ng Diyos at ang tipan kay Abraham. Ang mga bituin ay nagliwanag na parang malayong apoy at karamihan ay hinangaan lamang ang mga ito. Gayunpaman, si Isakar ay nagmasid ng mas matagal at pagkatapos ay itinuro pataas. Tinutukoy ang isang huwaran, isang hugis na iginuhit sa pagitan ng mga punto ng liwanag at anino sa kalawakan. Taglay ang katahimikan ng isang taong nagsasalita ng kanyang nalalaman. Ipinaliwanag niya kung paano gumagalaw ang ilang mga bituin sa buong taon at kung paano ang mga paggalaw na ito ay tumutugma sa mga panahon na gumagabay sa pagtatanim, pag-aani at pagpapastol. Natahimik sandali si Jacob, nagulat. Nakarinig siya ng mga kwento mula sa mga sinaunang pantas, ngunit narito ang isang batang lalaki na malinaw na naglalarawan nito, na parang ito ay isang bagay na natural lamang. Si Leah sa tabi niya ay nakaramdam ng init ng kanyang puso. Mayroong pagmamalaki, oo, ngunit pati na rin ang pakiramdam na may inilagay ang Diyos na isang espesyal sa mga kamay ng anak na iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, mas lalong nagmasid si Isakar. Sinimulan niyang iugnay ang kanyang nakita sa langit sa nangyayari sa lupa. Mga pagkakaiba-iba sa temperatura, kilos ng hangin, mga pagbabago sa abot tanaw. Noong una, itinuring ng ilan ang kanyang mga hula bilang nagkataon lamang. Sa paglipas ng panahon, ang nagkataon lamang ay naging tiwala. Sinimulan siyang hanapin ng mga pastol bago ilipat ang kanilang mga kawan. Nagsimulang makinig ang kanyang mga nakatatandang kapatid nang imungkahi niya ang tamang oras para magtanim, kung kailan maghihintay ng kaunti pa, kung kailan hindi dapat sumalungat sa panahon. At
Sa isang partikular na mahirap na taon, ang kanyang regalo ay tumigil na sa pagiging mausisa lamang. Ito ay naging kinakailangan. Ang mga ulan ay naantala ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Lumiit ang mga pastulan, kumalat ang takot. Kung hindi magbabago ang panahon, ang mga baka ay magdurusa at kasama nila ang kaligtasan ng pamilya. Marami ang nagmasid sa abot-tanaw nang may pagkabalisa, walang mga sagot. Gayunpaman, napansin ni Isakar ang isang banayad na pagbabago. Nagbago ang hangin, iba ang pakiramdam ng hangin at ang langit ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng ulan na nabubuo sa malayo. Kahit na may pag-aalinlangan, nagpasya si Jacob na magtiwala sa kanyang anak at inutusan silang maghintay ng ilang araw bago gumawa ng mga marahas na desisyon. At pagkatapos ay dumating ang ulan, sapat na malakas upang iligtas ang mga kawan at ibalik ang katatagan sa kampo. Pagkatapos noon, nagbago ang mga pananaw. Hindi nawala ang tunggalian, ngunit ngayon ay may paghanga na may halong paggalang. Ang Huda lalo na ay nagsimulang lumapit. Nakilala niya kay Isakar ang isang uri ng talento na maaaring sumuporta sa pamilya sa mga kritikal na panahon. Si Ruben, bagamat mas praktikal at hindi gaanong mapagmuni-muni, ay nagsimulang humingi ng payo tungkol sa lupain at mga alagang hayop. Gayunpaman, ang pagiging natatangi ni Isakar ay may kapalit. Hindi siya laging nakikinig sa mga biro at panunukso ng kanyang mga kapatid. Minsan, ang pagkakaiba ay mabigat na parang pag-iisa. Sa mga sandaling iyon, si Leah ang kanyang kanlungan. Ipinaalala niya sa kanya na hindi ito kakaiba, kundi layunin, na ang isang regalo kapag ito ay nagmula sa Diyos ay hindi para sa kapalaluan, kundi upang maglingkod at protektahan. Habang lumilipas ang mga panahon, pinahusay ni Isakar ang kanyang nalalaman. Ginugol niya ang buong gabi sa pagmamasid sa kalangitan, gumuguhit ng mga konstelasyon sa kanyang isipan at paghahambing ng mga padron sa nagbabagong panahon. At habang mas marami siyang natututunan, mas napagtanto ng pamilya, hindi lamang siya isang matalinong batang lalaki, siya ay isang taong nagsasalin ng mga palatandaan sa direksyon, isang tahimik na tulay sa pagitan ng kung ano ang nasa itaas at kung ano ang nangyayari sa ibaba. Kasabay nito, ang sambahayan ni Jacob ay nanatiling isang lugar ng tensyon. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga ina, ang hindi pantay na pagtrato at mga lumang sugat ay nagpasiklab ng hindi maiiwasang mga tunggalian. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang sumakop si Isakar sa isang pambihirang espasyo, ang pagiging tagapamagitan. Sa pamamagitan ng pagmamasid bago kumilos at sa pamamagitan ng hindi pakikisangkot sa mga pagtatalo para sa atensyon, ang kanyang salita ay tila walang kinikilingan at sa makatuwid ay may bigat. Ito ay lalong naging malinaw sa kanyang relasyon kina Huda at Jose, dalawang magkapatid na nakaimpluwensya sa kapaligiran ng pamilya. Si Huda ay matatag, mabilis sa kanyang mga desisyon, isang natural na pinuno, mga katangiang nangangailangan ng paggalang, ngunit lumilikhari ng alitan. Sa kabilang banda, si Jose ay may taglay na paboritismo ni Jacob at ang tindi ng kanyang mga panaginip na pumukaw ng inggit at sama ng loob. Lumipat si Isakar sa pagitan ng mga sukdulang ito. Pinahahalagahan ni Huda ang kanyang kalinawan. Natagpuan ni Jose sa kanya ang isang taong mapagkakatiwalaan, na makakausap niya ng walang takot sa paghatol. Kaya naman, sinikap ni Isakar na mapanatili ang kapayapaan na nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga panig na kadalasang tila hindi na mapagkakasunduan. Nasubok ang kanyang papel sa panahon ng isang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Huda at Jose.
Si Juda, nasawa na sa patuloy na pagmamalaki ni Jose tungkol sa kanyang mga panaginip, ay hinarap siya, inakusahan siyang mayabang at minamaliit ang kanyang mga kapatid sa sitwasyong ito. Mabilis na lumala ang sitwasyon at ang masasakit na salita ay tila handa ng maging mas malaki at mas pisikal. Noon namagitan si Isakar gamit ang isang matatag ngunit mahinahong boses na ipinapaalala sa kanila ang kanilang mga responsibilidad sa pamilya. Hiniling niya sa kanila na isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon, bagaman hindi tuluyang nawala ang mga tensyon. Pinigilan ng kanyang interbensyon ang alitan na maging hindi na mababawi na alitan. Samantala, ang relasyon ni Isakar kay Zabulon, ang kanyang kapatid, ay dumaloy sa isang espesyal na paraan. Ang dalawa ay nagbahagi hindi lamang ng kanilang ina, kundi pati na rin ng pagkakaunawaan na lubos na nag-isa sa kanila. Si Zabulon, bagamat mas mapusok kaysa kay Isakar, ay humanga sa kahinahunan at karunungan ng kanyang kapatid. Magkasama, gumugol sila ng maraming oras sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at plano para sa hinaharap, nangangarap ng araw kung kailan maaaring mamuhay ng mapayapa ang pamilya. Maaring mamuhay ng mapayapa si Zebulon kasama ang kanyang espiritu ng pakikipagsapalaran. Ito ang bumagay sa mas mapayapang personalidad ni Isakar, habang si Zebulon ay nagpakita ng interes sa pag-aaral ng mga bituin at mga siklo ng kalikasan. Sa mga sektor ng maritima at komersyo, nagtulungan sila, nagbabahagi ng kaalaman at kasanayan na nagpalakas sa kanila bilang isang pangkat. Ang espesyal na koneksyon na ito kay Zebulun ay isang kanlungan para kay Isakar, isang lugar kung saan maaari niyang maging ganap ang kanyang sarili. Kung ang presyur na mamagitan o lutasin ang mga problema sa pamilya ay magpapatuloy, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na mapanatili ang pagkakasundo, si Isakar ay hindi ligtas sa bigat nito. May mga pagkakataon na pakiramdam niya ay nakulong siya sa pagitan ng mga tunggalian at alitan. Batid na ang kanyang tungkulin bilang tagapamagitan ay hindi palaging pinahahalagahan ng lahat. Si Ruben, ang panganay, ay minsan ay tumitingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Iniisip kung ang neutralidad ni Isakar ay isang tanda ng kahinaan. Gayunpaman, nagpumilit si Isakar, matatag sa kanyang landas, ginagabayan ng paniniwala na ang pagkakaisa ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang individual na hinanakit. Sa paglipas ng panahon, ang presensya ni Isakar bilang isang tagapamagitan ay nagsimulang makilala bilang isang napakahalagang asset sa pamilya. Bagamat hindi nabawasan ang mga hindi pagkakasundo, ang kanyang kakayahang makinig, umunawa at makipag-usap ng matalino ay nakatulong upang maibsan ang maraming tensyon na nagbabantang maghati sa kanila. Sa kaniyang pakikipag-ugnayan kina Juda, Jose at Zabulon, natagpuan ni Isakar ang parehong mga hamon at lakas dahil alam niyang bagamat mahirap, ang papel na ito ay mahalaga para sa kinabukasan ng mga anak ni Jacob. Sa mga darating na araw, patuloy na haharap si Isakar sa mga pagsubok na susubok sa kaniyang lakas at katatagan, pasensya at pananampalataya. Ngunit sa mga unang taon ng kaniyang kabataan, nagsisimula na siyang lumitaw bilang isang figura ng balanse. Isang taong nang hindi naghahanap ng atensyon ay gumanap ng mahalagang papel sa istruktura ng isang masalimuot na pamilya na nakatakdang gumawa ng kasaysayan. Lumipas ang mga taon na parang di maiiwasang agos ng mga ilog at kasama nito, iniwan ni Isakar ang kanyang pagkabata at naging isang lalaking may matalinong pag-iisip at puso. Ang kanyang karunungan na nagsimula bilang isang intuitibong pag-unawa sa mga siklo ng kalikasan ay lumawak habang siya ay lumalaki. Hindi lamang niya pinagmasdan ng mga bituin at ang langit.
kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa kanya, natututo sa gitna ng kanilang mga kagalakan, pakikibaka at mga kontradiksyon. Namukod tangi si Isakar dahil sa kanyang kakayahang makinig hindi lamang sa mga salita, kundi pati na rin sa mga hindi pa nasasabi. Ang kanyang mga kapatid ay lumapit kay Isakar. Nagtiwala si Juda kahit sa mga dating tumitingin sa kanya ng may paghihinala, humihingi ng payo sa kanyang paghatol kapag kailangan niyang gumawa ng mahahalagang desisyon, at si Jose sa kanyang sandali ng pinakamalaking paghihirap ay nakahanap ng isang mapagkakatiwalaang tao na nakakaintindi sa kanya ng walang kondisyon, nang hindi nangangailangan ng mga paliwanag. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang lumalaking impluwensya, hindi hinangad ni Isakar ang katanyagan. Ang kanyang pinakamalaking kasiyahan ay ang paglilingkod sa kanyang pamilya, pagpapalakas ng mga ugnayan na nagbubuklod sa kanila. Sa isa sa mga taong iyon ng kanyang pagtanda, sa mga unang taon ng kanyang buhay, naganap ang isang pangyayari na magpakailanman ay magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa isang tahimik na gabi, tinawag ni Jacob si Isakar sa kanyang tolda. May kung anong seryoso sa kanyang ekspresyon, na para bang ang mga salitang sasabihin niya ay masyadong matagal bago masabi. "Isakar, anak ko," panimula ni Jacob, habang ang apoy ng lampara ay naglalagay ng mga sumasayaw na anino sa mga dingding ng tolda. "Nasaksihan ko ang iyong paglaki gamit ang mga mata ng isang ama, ngunit gayon din ng mga mata ng isang taong naghahanap ng mga layunin ng Diyos. Hindi ka katulad ng iba, hindi dahil ikaw ay nakahihigit, kundi dahil mayroon kang isang regalo na kailangan nila kahit na hindi pa nila ito naiintindihan." Tahimik na naupo si Isakar at nakinig. "Sa totoo lang," patuloy ni Jacob, "ipinangako sa atin ng Diyos na isang dakilang bansa ang magmumula sa atin, isa na magiging liwanag sa mundo, ngunit ang pangakong iyon ay hindi lamang nakasalalay doon. Mabula sa lakas ni Juda o sa mga panaginip ni Jose, kailangan din ng mga haligi upang matibay na suportahan ang istruktura upang hindi ito gumuho bago ang mga bagyo. Isa ka sa mga haliging iyon." At nagsalita si Jacob ng may tinig na puno ng emosyon, inaalala ang mga pagpapala ng Diyos at ang mga pakikibaka na kanyang hinarap sa buong buhay niya. Ipinaliwanag niya na ang bawat bata ay may natatanging layunin sa banal na plano, ngunit hindi lahat ay magiging madali ito. "Ang iyong tungkulin," sabi ni Jacob, "ay maging isang taong may pangunawa, isang gabay sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Sa pamamagitan mo, matututuhan ng aming pamilya na pahalagahan ang karunungang nagmumula sa pagmamasid at pakikinig sa Diyos sa mga simpleng bagay, tulad ng mga panahon, mga siklo ng daigdig at mga bituin na nagbibigay liwanag sa atin mula sa langit." Nang marinig ito, nakaramdam si Isakar ng pinaghalong pagpapakumbaba at responsibilidad. Nakita siya ng kanyang ama hindi lamang bilang isang miyembro ng pamilya, kundi bilang isang pangunahing piraso na mahalaga sa pamana na kanilang binubuo. Sa wakas ay sumagot si Isakar, "Kung ito ang aking tungkulin, tatanggapin ko, pero sabihin mo sa akin kung paano ko magagawa. Ako'y isang tao lamang, at ang gawaing inilalarawan mo ay tila mas malaki kaysa sa akin." Inilagay ni Jacob ang kanyang kamay sa balikat ni Isakar at ngumiti ng may pagmamahal. "Hindi ka ganon, anak ko. Ang kailangan mo upang matupad ang layuning ito ay nasa iyo na. Hindi lamang pinipili ng Diyos ang mga malalakas na, pinapalakas niya ang mga tinatawag niya. Magtiwala sa Kanya at sa itinanim niya sa iyong puso at sumulong ng may parehong pagpapakumbaba at pagtitiis na ipinakita mo hanggang ngayon. Ang iba ay ihahayag sa takdang panahon." Ang mga salitang iyon ay nanatiling nakaukit sa isip ni Isakar bilang isang permanenteng tanda mula sa sandaling iyon.
Mula noon, sinimulan niyang maunawaan ang kanyang mga talento mula sa ibang anggulo. Hindi na lamang ito pagninilay-nilay sa langit o pag-unawa sa mga ritmo ng paglikha, kundi isang paghahanda para sa isang bagay na mas malawak. Ito ay pagsasanay upang maglingkod sa kanyang pamilya at upang matupad ang banal na layunin na nag-isa sa kanila. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na lumago si Yakar, kapwa sa pangangatawan at karunungan. Lumalim ang kanyang ugnayan kay Jacob at ang dalawa ay naglaan ng mahahabang oras sa pag-uusap. Pinag-usapan nila ang mga pangako ng Diyos, ginunita ang mga kwento ni na Abraham at Isaac at pinagnilayan ang mga aral na naipasa sa mga henerasyon. Si Isakar ay naging isang dedikadong estudyante ng mga turo ng kanyang ama. Hindi lamang ang kaalamang natanggap niya, kundi pati na rin ang matibay na pananampalataya na nagpalakas sa kanya. Kasabay nito, naglaan si Isakar ng oras upang turuan ang kanyang mga kapatid at ibahagi sa kanila ang kanyang natutunan. Ipinakita niya sa kanila kung paano bigyang kahulugan ang mga panahon at ang mga tanda ng langit. Hindi lamang bilang mga mapagkukunan para sa kaligtasan, kundi bilang patuloy na paalala ng presensya ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Maging si Zabulon na dating mapusok ay pinahahalagahan ang mga salita ng kanyang kapatid at niyakap ang kanyang mas maingat na paraan ng pagharap sa mga hamong dala ng panahon. Kaya, lubos na tinanggap ni Isakar ang kanyang lugar bilang isang haligi sa espiritual na aspeto ng pamilya. Bagamat hindi ganap na nawala ang mga tensyon at tunggalian, ang kanyang katatagan at praktikal na karunungan ay nagpanatili sa puso ng pamilya na nakatuon sa mas malaking layunin na kanilang pinagsasaluhan. Si Isakar, na nag-isa sa kanila nang hindi hinahangad na gawin ito, ay naging punto ng balanse na nagpanatili sa mga anak ni Jacob na magkakaugnay. Siya ay isang maingat ngunit mahalagang puwersa na nagbabantay sa diwa ng lahing iyon. Ang mga taon ng pagkahinog ni Isakar ay hindi lamang humubog sa kanya bilang isang lalaki, kundi inihanda rin siya upang maging simbolo ng katatagan at pag-unawa sa isang pamilyang nakatakdang mag-iwan ng malalalim na marka sa kasaysayan. Hindi niya namamalayan, naghasik siya ng mga binhi ng isang pamana na lalampas sa panahon at alaala. Ginagabayan ng mga salita ng kanyang ama at isang matibay na pananampalataya sa banal na layunin. Sa mga huling araw ni Jacob, taglay niya ang katahimikan ng isang ilog na natapos na ang daloy nito. Humina ang sigla ng patriarka, ngunit tila lumakas ang kanyang espiritu na parang ang walang hanggan ay nagsalita sa kanya ng may higit na kalinawan habang kinikilala niya ang kalapitan ng kanyang pag-alis. Pagkatapos, tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak, sabik na magbahagi ng mga salita ng pagpapala at propesya na may kakayahang tukuyin ang kanilang mga kapalaran at ang mga kapalaran ng kanilang mga inapo. Si Jacob ay nagtipon sa paligid ng kanilang ama sa isang maluwang na tolda na naliligo sa sikat ng araw na mahiyaing tumatago sa tela. Ang bawat mukha ay nagpapakita ng pag-asa at kataimtiman dahil alam nila na ang mga ito ay hindi lamang mga kahilingan, kundi mga deklarasyon na may bigat ng Diyos. Humiga, nagsimulang magsalita si Jacob ng malakas, mahinahon at matatag, tinatawag ang bawat anak sa pangalan at inihayag ang natatanging papel na gagampanan niya sa plano ng Diyos. Nang si Isakar na ang pagkakataon, tinitigan siya ni Jacob ng may lambing at pagmamalaki. Nasaksihan niya ang paglaki ng kanyang anak sa loob ng maraming taon. Nakita niya ang kanyang karunungan na namumulaklak at napansin kung paano sa katahimikan siya ay naging isang espesyal na tao, isang pangunahing suporta para sa pamilya.
Pagkatapos ay itinaas ni Jacob ang kanyang kamay kay Isakar at sa isang malalim na boses, binigkas ang mga salitang magtatakda ng kanyang kapalaran. Isakar, ikaw ay isang asno. Humiga sa gitna ng mga kulungan ng tupa, nakita niya na ang pahinga ay mabuti at ang lupain ay kaaya-aya, at iniyuko niya ang kanyang mga balikat upang pasanin ang pasanin at sumailalim sa sapilitang paggawa. Ang mga salitang iyon na napakasimple sa hitsura ay may malawak na kahulugan at tumalingaw-ngaw sa puso ni Isakar at ng lahat ng nakarinig sa mga ito. Sa kanyang karunungan, inilarawan ni Jacob hindi lamang ang lakas at tibay ng kanyang anak, kundi pati na rin ang kanyang kahandaang gampanan ang mga responsibilidad na iiwasan ng iba. Ang paghahambing sa isang asno, isang mapagpakumbaba, ngunit kailangan na hayop, ay nagbigay diin sa kahalagahan ng kanyang tungkulin. Isang taong mananatiling matatag, handang magpasa ng mga pasanin ng may pagtitiis, palaging ginagabayan ng isang mas malaking layunin. Ang pagbanggit ng pahinga at kaaya-ayang lupain ay tumutukoy sa kakayahan ni Isakar na makilala kung ano ang mabuti at kapaki-pakinabang, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa kanyang sambahayan at sa kanyang bayan. Makikilala siya ng mga inapo ni Jacob bilang isang lalaking may kakayahang balansehin ang mahirap na trabaho at espiritual na gantimpala, isang taong makakaintindi sa mga panahon at kikilos ayon sa banal na karunungan. Nang marinig ang kanyang ama, yumuko si Isakar bilang tanda ng pagpapakumbaba. Kahit na nahaharap sa isang propesiya na nagsasalita tungkol sa mga pasanin at paggawa, nakadama siya ng mas malaking kahulugan. Ang maging gabay para sa mga nangangailangan ng direksyon, isang maasikaso na tagamasid ng mga siklo ng buhay, isang taong may kakayahang bigyang kahulugan ang paggalaw ng panahon at ang mga tanda ng langit. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Isakar na ang kanyang buhay ay hindi ilalaan sa panandaliang kaluwalhatian o sa paghahangad ng kapangyarihan, kundi sa katapatan at paglilingkod. Habang patuloy na binabasbasan ni Jacob ang kanyang iba pang mga anak, pinagnilayan ni Isakar kung ano ang magiging kahulugan nito para sa kanya at sa kanyang mga inapo. Alam niya na ang mga salita ng kanyang ama ay hindi lamang isang refleksyon ng kung ano na siya, kundi isang panawagan upang maging mas higit pa. Ang lakas at karunungang binanggit ni Jacob ay mga kaloob na dapat linangin at ibahagi, hindi para sa personal na pakinabang, kundi para sa ikabubuti ng komunidad na magmumula sa pamilyang iyon. Sa pagtatapos ng seremonya kung saan binasbasan ni Jacob ang lahat ng kanyang mga anak, sumandal ang patriarka na may nakikitang kapayapaan sa kanyang mukha. Dahil sigurado siyang natupad na niya ang kanyang huling misyon bilang isang ama at espiritual na pinuno, ang mga salitang iyon ay nagbalangkas ng isang landas para sa hinaharap, na nagpapaalala sa kanya na ang bawat anak ay may lugar sa layunin ng Diyos. Si Isakar naman ay umalis sa tolda na puno ng magkahalong damdamin. Naramdaman niya ang bigat ng mga responsibilidad, ngunit nakahanap din ng kapanatagan sa kalinawan ng kanyang tungkulin. Hindi siya nag-iisa sa kanyang misyon. Ipinaalala sa kanya ng mga salita ni Jacob na ang kanyang lakas ay nagmumula sa Diyos na humubog sa kanya para sa layuning iyon. Habang lumilipas ang mga araw, ang pagpapala ng kanyang ama ay lalong lumalim sa kanyang puso. Inisip ni Isakar ang mga sakripisyo at paglilingkod na naghihintay sa kanya, ngunit pati na rin ang mga pagpapalang magmumula sa pagsunod. Sa bawat panahon, nakita niya ang mga palatandaan ng katotohanan na nakapaloob sa mga salita ni Jacob, na parang kinumpirma mismo ng lupa na ang kanyang landas ay nakalatag na.
Sa ngalan ng kawalang hanggan, tinanggap ni Isakar ang pagpapala ni Jacob, hindi bilang isang pasanin kundi bilang isang karangalan, dahil alam niyang ang kanyang buhay ay magiging isang pagpapahayag ng paglilingkod. Karunungan at katatagan, ang mga salita ng kanyang ama ang naghanda sa kanya para sa darating. Darating pa rin ito at sa bawat hakbang na kanyang gagawin, mas lumalapit siya sa pagsasakatuparan ng pangarap na iyon. Ang kanyang layunin, isang layunin na bagamat mapagpakumbaba sa anyo, ay magiging mahalaga sa walang hanggang pamana ng mga anak ni Jacob pagkatapos ng eksodo at ng mahabang taon ng paggala. Matapos ang paggala sa disyerto, sa wakas ay nagsimulang manirahan ang mga tribo ng Israel. Sa lupang pangako, ang bawat tribo ayon sa mga pagpapala at sina Jacob at Moises ay nakatanggap ng isang bahagi ng teritoryo na magiging kanila. Ang tahanan at lugar kung saan iiwan ng tribo ni Isaac ang pamana nito ay hindi lamang ang lugar. Maliban sa mga miyembro nito, mga inapo ng lalaking kilala sa kanyang karunungan at sa ang kanilang koneksyon sa mga siklo ng kalikasan ay nagdala sa kanila sa isang matabang rehiyon. Puno ng mga burol at matabang lambak, doon sila nagsimulang magsulat. Sa kanilang sariling kasaysayan, ang lupang nakalaan para sa tribo ni Isakar ay saganang nadiligan. Napapaligiran ng mga ilog at napapaligiran ng mga bukid na tila humihingi ng pagsasaka. Ito ay isang lugar kung saan ipinakita ng kalikasan ang kasaganaan nito, ngunit pati na rin ang kahinaan nito. Sa pagsunod sa ritmo ng klima at pagpapalit-palit ng mga panahon, ang mga inapo ni Isakar na ginagabayan ng mga turong na panatili mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ay natutong umangkop ng mabilis at tumpak. Mula sa lupang iyon, hindi nagtagal ay namukod tangi sila sa mga tribo ng Israel bilang mga kahangahangang magsasaka na may kakayahang kilalanin ang pinakamagandang panahon para maghasik at mag-ani. Ngunit ang karunungan ng tribo ay hindi limitado sa kung ano lamang ang praktikal. Simula nang sila ay itatag, nagmana sila ng malalim na kaalaman tungkol sa kalangitan at sa mga siklo ng paglikha na itinatago bilang isang sagradong lihim. Ang kaalamang ito ay hindi naipasa sa lahat. Iilan lamang na pinili at inihanda mula sa murang edad ang tinuruan na basahin ang mga galaw ng mga bituin at ang mga palatandaan ng mundo. Ang mga kalalakihan at kababaihang ito na kilala bilang mga pantas ng Isakar ay naging mga tagapayo hindi lamang sa kanilang sariling tribo, kundi pati na rin sa iba pang mga tribo ng Israel. Hinanap nila ang mga ito tuwing may mga pagdududa at panahon ng kawalan ng katiyakan. Lalo na kapag kinakailangan upang matukoy kung ang landas ay dapat na isa sa digmaan o mga alyansa, ang pagkonsulta sa mga pantas ng Isakar ay naging napakahalaga. Sa mga kayamanang kanilang naingatan, binanggit ng tradisyon ang isa sa pinakamahalagang sikreto, isang sinaunang tapyas ng bituin na inukit sa bato. Sinasabing si Isakar mismo ang lumikha nito na naglalaan ng mga taon sa pagmamasid sa kalawakan at pagtatala ng mga huwaran ng langit. Ang batong ito ay naglalaman ng mga susi sa pag-unawa sa nagbabagong mga panahon, pag-asam sa mga pagkakaiba-iba ng klima, at higit pa riyan pagkilala sa mga sandali kung kailan kikilos ang Diyos sa isang espesyal na paraan para sa kanyang bayan. Ang kaalamang ito ay hindi nakita bilang isang simpleng pamamaraan, kundi bilang isang paraan ng espiritual na koneksyon sa lumikha. Minsan, sa panahon ng matinding tagtuyot na nakaapekto sa lahat ng mga tribo, ang mga pinuno ng Israel ay pumunta sa tribo ni Isakar upang humingi ng patnubay.
Pinagmasdan ng mga pantas ang kalangitan, sinuri ang mga nakapalibot na palatandaan, at pagkatapos ng mga araw ng pagmumuni-muni at panalangin, na pagpasyahan na kinakailangan na pansamantalang ihinto ang gawaing pang-agrikultura at ilaan ang kanilang sarili sa espiritual na pagpapanibago at pagkakaisa ng komunidad. Sa una, marami ang nakakita ng kakaibang patnubay na ito. Gayunpaman, sumunod ang mga tao at unti-unting bumalik ang mga ulan na nagpapanumbalik ng buhay sa lupain. Pinagtibay ng pangyayaring ito ang reputasyon ng tribo ni Isakar bilang isang sanggunian para sa pag-unawa at banal na karunungan, higit pa sa kanilang kasanayan sa paglinang at sa kanilang kaalaman sa mga natural na siklo. Noong mga panahong iyon, ang tribo ni Isakar ay namumukod tangi rin dahil sa malalim nitong dedikasyon sa edukasyon at sa pangangalaga ng espiritual na pamana ng Israel. Habang ang ilang tribo ay mas nakatuon sa digmaan o kalakalan, inialay ng mga inapo ni Isakar ang kanilang sarili sa pagtatala ng kasaysayan, mga batas at mga tradisyon ng kanilang mga tao. Naniniwala sila na ang pag-unawa sa nakaraan ay mahalaga para sa pag-navigate sa hinaharap, at ang tunay na lakas ng Israel ay nakasalalay hindi lamang sa espada, kundi pati na rin sa katapatan sa tipan sa Diyos. Sa paglipas ng mga taon, ang tribo ni Isakar ay naging isang halimbawa ng balanse sa pagitan ng pisikal na paggawa at espiritual na buhay. Kahit na hindi naghahangad ng katanyagan sa militar o kapangyarihang pampulitika, lumago ang kanilang impluwensya dahil nagawa nilang bigyang kahulugan ang mga panahon at mag-alok ng mga praktikal na solusyon sa mga problemang nakakaapekto sa mga tribo at kanilang mga pinuno. Ang mga napili upang gabayan sila ay hindi lamang pinili ayon sa lahi, kundi sa pamamagitan ng kombinasyon ng kaalaman at karakter. Sa makatuwid, sila ay iginagalang kapwa sa loob at labas ng kanilang komunidad. Ang koneksyon ng tribo sa mga siklo ng paglikha ay nagbigay din ng mga pagdiriwang na nagtataas sa mga panahon at sa katapatan ng probisyon ng Diyos. Ang mga pagdiriwang na ito, bagamat nakasentro sa pasasalamat, ay nagsilbi ring buhay na alaala ng walang hanggang tipan sa pagitan ng Israel at ng lumikha nito. Hindi lamang ang mga tao ng Isakar ang nagtipon doon, kundi pati na rin ang mga tao mula sa ibang mga tribo na pumunta upang matuto at makibahagi sa diwa ng pagkakaisa. Kaya naman, ang tribo ng Isakar ay hindi lamang umunlad sa lupang pangako, kung paano ito naging isang tanglaw ng karunungan na nagpapaalala sa atin na ang lakas ng Israel ay hindi lamang nakasalalay sa bilang o mga pananakop, kundi pati na rin sa kakayahang maunawaan ang mga panahon at lumakad ng naaayon sa mga banal na layunin. At ang pamanang ito na itinatag sa buhay at mga turo ng ninunong si Isakar ay magpapatuloy sa mga henerasyon na sumusuporta sa mga tao sa pinakamadilim at pinakamaliwanag na mga sandali. Ang panahon ng mga hukom ay isang magulong panahon sa Israel na minarkahan ng mga panloob na tunggalian at patuloy na mga banta mula sa mga nakapalibot na bansa. Ang bawat tribo ay nahaharap sa sarili nitong mga hamon, ngunit lahat ay nagbahagi ng iisang kaaway, ang pang-aapi na lumitaw bilang resulta ng pagsuway. Sa senaryong ito lumitaw ang isang kahangahangang figura, si Deborah, isang babaeng may pambihirang karunungan at pag-unawa na ang impluwensya ay magtatakda ng kanyang panahon at magpapalakas sa kahalagahan ng tribo ni Isakar. Si Deborah ay kinilala bilang isang propetisa at hukom sa Israel, isang tanda ng hustisya at pamumuno sa isang bansang naghahanap ng direksyon. Ang kanyang payo ay hinanap ng lahat, mula sa pinakasimple hanggang sa mga pinuno ng tribo.
Sa lilim ng isang puno ng palma sa maburol na bansa ng Ephraim, nakinig siya sa mga hindi pagkakaunawaan ng pamilya at sa mga alalahanin ng mga pinuno na nag-aalok ng patnubay ng may katatagan at pagiging sensitibo. Doon niya ipinatawag si Barak, isang komander ng militar, para sa isang misyong magpapabago sa kapalaran ng Israel. Ang pang-aapi ni Jabin, hari ng Canaan, at ng kanyang makapangyarihang komander na si Sisera ay sumupil sa mga tao sa loob ng maraming taon. Taglay ang isang hukbo na sinusuportahan ng 9 na raang karwaheng bakal, tila hindi sila matatalo at ang mga tribo ay namuhay sa kawalan ng pag-asa. Dahil sa paniniwala sa banal na pagtawag, sinabi ni Deborah kay Barak, "Hindi ba't inutusan ka ng Panginoon ng Diyos ng Israel? Humayo ka, tipunin mo ang iyong bayan sa bundok Tabor at magsama ka ng 10,000 lalaki mula sa mga tribo ni Neftali at Zebulun. Akitin ko si Sisera, ang commander ng hukbo ni Jabin, kasama ang kanyang mga karwahe at ang kanyang mga sundalo sa ilog Kison at ibibigay ko siya sa iyong mga kamay." Bagamat matapang, nagatubili si Barak at sumagot, "Kung sasama ka sa akin, sasama ako. Ngunit kung hindi ka sasama sa akin, hindi ako sasama." Sumang-ayon si Deborah, ngunit binalaan siya, "Sasama ako sa iyo, ngunit ang karangalan ng tagumpay ay hindi magiging iyo, sapagkat ibibigay ng Panginoon si Sisera sa kamay ng isang babae." Sa gayon, nagsimula ang mga paghahanda at kumalat ang panawagan para sa labanan. Nagsimulang magtipon ang mga tribo sa ilalim ng kanilang pamumuno. Kabilang sa mga tribong tumugon sa panawagan ay ang tribo ni Isakar, ang mga lalaki ni Isakar na tapat sa kanilang mga tao. Bilang pamana ng karunungan at paglilingkod, pumunta sila sa bundok Tabor, hindi lamang bilang mga mandirigma, kundi bilang mga estratehista at tagapayo. Binabanggit mismo sa teksto na ang mga prinsipe ni Isakar ay kasama ni Deborah, habang si Hakar ay kasama ni Barak na nagsugo sa kanya. Sa daan patungo sa lambak, itinatampok ng pagbanggit na ito ang aktibo at mahalagang papel ng tribo, hindi lamang sa larangan ng digmaan, kundi pati na rin sa pagpaplano at pagsasagawa ng buong kampanya. Matindi ang labanan. Lubos na nagtitiwala si Sisera sa kahusayan ng kanyang mga karwaheng bakal at pinangunahan ng kanyang mga tropa sa lambak. Tiyak na dudurugin niya ang mga Israelita. Gayunpaman, sa isang hindi inaasahang pangyayari, tila bumangon ang langit para kay Deborah at sa hukbo. Isang malakas na bagyo ang bumuhos sa rehiyon na naging isang malawak na hukay ng putik ang lupain. Lumubog ang mga karwahe ni Sisera at nawalan ng silbi sa gitna ng kaguluhan. Sinamantala ang pagkakataon ang mga Israelita sa pangungunan ni Barak at suportado ng estratehiya ni Isakar ay naglunsad ng isang mapagpasyang pag-atake, tunay na ang pagkatalo. Iniwan ni Sisera ang kanyang karwahe at tumakas. Naghanap ng kanlungan sa tolda ng isang babaeng nagngangalang Jael. Doon, bilang katuparan ng propesiya ni Deborah, pinatay siya ni Jael habang natutulog. Sa pagkamatay ni Sisera, natapos ang pang-aapi ni Jabin at naranasan ng Israel ang isang panahon ng kapayapaan at pagpapanumbalik. Ang tagumpay na iyon ay hindi lamang nagdulot ng ginhawa sa mga tao. Pinatibay din nito ang autoridad ni Deborah bilang pinuno at propetisa. Sa awit ng tagumpay, hindi nabigo si Deborah na kilalanin ang mga tribong tumugon sa tawag kabilang ang mga prinsipe ng Isakar. Naalala niya na kasama niya sila at nananatiling tapat si Isakar kay Barak na sumusunod sa kanya patungo sa lambak. Ang mga salitang ito na napanatili sa awit ay sumasalamin sa mahalagang papel na ginampanan ng tribo sa tagumpay. Para sa tribo ni Isakar, ang pangyayaring iyon ay higit pa sa isang labanang napanalunan. Ito ay ang pagpapatibay ng kanilang pagkatawag.
Ang karunungan, pag-unawa at ang kahandaang gampanan ang pinakamabigat na responsibilidad tulad ng inihula ni Jacob ay naging kitang-kita sa suportang inialok kay Deborah. Habang ang ibang mga tribo ay nag-aalangan o tumatabi, sinagot ni Isakar ang tawag na nagpapakita na ang kanilang pamana ay hindi lamang binubuo ng kaalaman kundi pati na rin ng pagkilos. Sa mga sumunod na taon, ang alaala ni Deborah at ang tagumpay laban kay Sisera ay naging pinagmumulan ng pagmamalaki at inspirasyon para sa tribo ni Isakar. Ito ay isang paalala na kahit na ang kanilang papel ay kadalasang maingat, ang kanilang kontribusyon ay mahalaga para sa kaligtasan at kapakanan ng Israel. Ang kanyang karunungan ay gumabay hindi lamang sa kanyang sariling bayan, kundi nagsilbi rin bilang sanggunian para sa lahat ng mga tribo, lalo na sa mga panahong nahaharap ang bansa sa pinakamalalaking hamon nito. Kaya ang mga salita ni Jacob ay patuloy na natupad sa kasaysayan at mga gawa ng tribo ni Isakar, isang bayang tinawag hindi lamang upang maunawaan ang mga panahon, kundi upang kumilos din ng may katapangan at pananampalataya kapag hinihingi ito ng mga kritikal na sandali. Habang umunlad ang Isakar sa lupang pangako, ang koneksyon nito sa kalangitan ay lumalim tulad noong mga araw ng patriarka. Pinag-aralan ng kaniyang mga inapo ang mga bituin at ang mga siklo ng kalikasan, ngunit sa bagong yugtong iyon, ang kaalamang ito ay umabot sa mas malalim na dimensyon na ginagawa silang mga tagapag-alaga ng panahon at banal na kaayusan sa Israel. Ang kanilang kaalaman sa astronomiya ay hindi lamang nagsilbing gabay sa agrikultura. Sinuportahan din nito ang espiritual at pangkomunidad na aspeto ng mga tao. Ang matabang rehiyon kung saan sila nanirahan, na may malinaw na kalangitan at malalawak na abot-tanaw, ay nag-aalok ng perpektong mga kondisyon para sa pagmamasid. Inilaan ng mga pantas na lalaki ng Isakar ang mahahabang gabi sa pagsunod sa mga konstelasyon at pagtatala ng kanilang mga galaw. At ang kanyang pananaw ay hindi lamang siyentipiko. Nakita nila sa kalawakan ang isang refleksyon ng kaayusan ng Diyos, isang mapa ng langit na gumagabay sa Israel, kapwa sa mga bagay na makalupa at espiritual. Kabilang sa mga pinakamahalagang talaang naingatan ng tribo ay ang mga kalendaryo at mga chart ng bituin na may mga tiyak na marka ng mga solstice, equinox at mga yugto ng buwan. Ang mga dokumentong ito na nakasulat sa pergamino at inukit din sa mga tableta at mga figurang luwad ay binantayan ng may matinding pag-iingat ng mga tagapangalaga ng panahon, isang limitadong bilog sa loob ng tribo. Tanging ang mga itinuturing na karapat-dapat sa pamamagitan ng karakter, pananampalataya at pag-unawa ang pinapayagan sa sining ng interpretasyon. Ipinapakita ng mga chart na ito kung paano gumanap si Isakar ng isang mahalagang papel sa pagsasaayos ng mga relihiyosong kapistahan ng Israel tulad ng Paskwa, mga unang bunga at araw ng pagbabayad sala. Batay sa kanilang mga kalkulasyon sa astronomiya, tiyak nilang natukoy ang simula ng bawat buwang lunar. Tinitiyak na ang mga pagdiriwang ay nagaganap sa mga panahong itinakda ng Diyos. Ang sistemang ito ay hindi lamang itinuturing na kapaki-pakinabang, kundi bilang isang paraan upang mapanatiling nakahanay ang Israel sa tipan na nagpapaalala sa mga tao na maging ang oras ay nasa ilalim ng pamamahala ng kataas-taasan. Isa sa mga pinakamahigpit na binabantayang sikreto ng tribo ay ang kanilang paggamit ng mga bituin upang mahulaan ang mga pagbabago sa panahon. Natuto ang mga pantas ng Isakar na magbasa ng mga palatandaan sa kalangitan, ang kulay ng bukang liwayway, ang posisyon ng ilang mga bituin sa mga partikular na oras at mga padron ng hangin upang mahulaan ang mga tagtuyot, ulan at mga panahon ng kasaganaan.
Ang kaalamang ito ay may napakalaking halaga sa ibang mga tribo na umaasa sa agrikultura at pagsasaka ng mga hayop. Bagamat nagbahagi sila ng ilang mga hula sa Israel, ang eksaktong mga pamamaraan ay nanatiling nakatago, masigasig na binabantayan. Ang dahilan ng paglilihim na ito ay hindi lamang upang mapanatili ang prestihiyo, kundi pati na rin upang protektahan ang kanilang karunungan mula sa mga kaaway. Sa panahon ng kaguluhan, sinubukan ng mga kalapit na tao na samantalahin ang mga kasanayan ng mga pantas ng Isakar para sa kanilang sariling kapakinabangan. Sa makatuwid, bumuo rin ang tribo ng isang sistema ng pasalitang paghahatid. Tinuruan ng mga matatanda ang mga nakababatang henerasyon sa pamamagitan ng mga kwento at awit na may mga nakakode na susi na tinitiyak na kahit na mawala o manakaw ang mga sulatin, ang karunungan ng mga ninuno ay patuloy na mabubuhay. Isa sa mga pinakakapansin-pansing salaysay ng panahong ito ay naganap noong panahon ng pagsalakay ng mga Filisteo. Sumulong ang kaaway patungo sa mga lupain ng Isakar na naghahangad na sakupin ang mga mapagkukunan at higit sa lahat ang kaalamang umiiral doon. Dahil dito, itinago ng mga pantas ang mga mapa ng bituin sa isang lihim na kuweba sa mga bundok. Kasabay nito, ang mga mandirigma ng tribo na pinamumunuan ng pinakabata sa mga tagapangalaga ng panahon ay humarap sa kaaway sa maingat na organisadong mga labanan. Ginabayan ng mga hula sa astronomiya, pumili sila ng mga estratehikong sandali at lokasyon upang sumalakay gamit ang kanilang kahusayan sa lupain at pagbabasa ng kalangitan upang talunin ang napakaraming kalaban. Pagkatapos ng tagumpay, nabawi nila ang mga tableta at bilang pag-iingat, sinimulang itala ang bahagi ng kaalaman sa mga kodigo na sila lamang ang makakaintindi. Ang kaugaliang ito ay naging isang tradisyon at naipasa sa mga henerasyon. Tinitiyak na ang mga lihim ng Isakar ay hindi kailanman mahuhulog sa maling mga kamay. Sa paglipas ng panahon, ang reputasyon ng tribo ni Isakar bilang mga eksperto sa astronomiya at bilang mga tagapagtala ng oras ay umunlad, ngunit ito rin ay nabaluktot. Sa kabila ng mga hangganan ng Israel, ang ibang mga tao ay nakarinig ng mga bulong-bulungan tungkol sa mga anak ng mga bituin, gaya ng tawag sa kanila ng ilan, at naghangad na matuto mula sa kanila. Gayunpaman, ang mga pantas ng Isakar ay nanatiling matatag sa kanilang misyon, ang paglingkuran lamang ang kanilang mga tao at ang banal na layunin na ibinigay sa kanila. Ang kaalamang astronomikal na ipinagkatiwala sa Isakar ay hindi lamang nagpalakas sa Israel sa praktikal na mga termino, kundi nagpalakas din sa espiritual na pagkakakilanlan nito, na ginagabayan ang mga tao sa pagdiriwang ng mga banal na panahon at nag-aalok ng gabay sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Tinupad ng mga inapo ni Isakar ang propesiya ni Jacob sa pamamagitan ng hindi lamang pagiging mga tagapagdala ng responsibilidad, kundi pati na rin mga tagapagsalin ng langit at lupa. Kaya sa bawat henerasyon, ang mga stellar secret ng tribo ay patuloy na nagliwanag sa landas ng Israel, na tinitiyak na kahit sa pinakamahirap na panahon, ang bansa ay hindi kailanman nawala sa paningin ng liwanag ng mga banal na pangako. Ang panahon, kasama ang walang humpay na pagsulong nito, ay nagdala ng mga hindi inaasahang pagbabago sa tribo ni Isakar. Ang pamana ng karunungan at paglilingkod ay pinanatili bilang isang bandila para sa mga bagong henerasyon, ngunit sinimulan nilang kwestiyonin ang papel at mga tradisyon na tumutukoy sa tribo. Ang presyur na umangkop sa isang nagbabagong mundo, kasama ang bigat ng mga minanang responsibilidad, ay pumukaw ng mga pagdududa, at ang mga tensyon ay nagbanta na masira ang pagkakaisang palaging kanila. Ang tunggalian ay nagsimula ng banayad,
tulad ng isang bulong na kumakalat. Sa mga nakababatang henerasyon, ang ilan ay nagsimulang magtaka kung ang mga lihim ng astronomiya at mga turo ng mga ninuno ay dapat manatiling limitado. Ikinatuwiran ng mga maimpluwensyang tao na ang ibang mga tribo ay umunlad ng walang pasanin ng pagbabantay sa kaalamang celestial, at ang mga kaloob ni Isakar ay dapat gamitin ng mas lantaran kabilang ang sakalakalan na may layuning makakuha ng impluensya at kayamanan. Isa sa mga pinuno ng kilusang ito ay isang binata na nagngangalang Gadi, isang ambisyoso at karismatikong lalaki na naniniwala na dapat yakapin ng tribo ni Isakar ang pagbabago upang hindi mahuli. Bakit natin patuloy na binabantayan ng mga lihim na ito na parang isang nakatagong kayamanan? Tanong niya sa mga pagpupulong. Kung mayroon tayong kaalamang kinakailangan upang umunlad at mamuno sa mga tribo, hindi natin kailangang limitahan ng mga sinaunang tradisyon. Ang posisyon ni Gadi ay nakakuha ng mga tagasunod sa ilan sa mga nakababatang henerasyon, lalo na sa mga bigo sa mahigpit na disiplina ng mga tagapag-ingat ng oras at sa pagiging tahimik ng mga tagapag-alaga. Ang mga pantas na lalaki ng Isakar ay nanatiling matatag sa kanilang misyon. Ang paglingkuran lamang ang kanilang mga tao at ang banal na layunin na ibinigay sa kanila. Ang kaalamang astronomikal na ipinagkatiwala kay Isakar ay hindi lamang nagpalakas sa Israel sa praktikal na mga termino, kundi nagpalakas din sa espiritual na pagkakakilanlan nito, na ginagabayan ng mga tao sa pagdiriwang ng mga banal na panahon at nag-aalok ng patnubay sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Tinupad ng mga inapo ni Isakar ang propesya ni Jacob sa pamamagitan ng hindi lamang pagiging mga tagapagdala ng responsibilidad, kundi pati na rin mga tagapagsalin ng langit at lupa. Kaya, sa bawat henerasyon, ang mga lihim ng bituin ng tribo ay patuloy na nagliwanag sa landas ng Israel, na tinitiyak na kahit sa pinakamahirap na panahon, hindi kailanman nalimutan ng bansa ang liwanag ng mga banal na pangako. Ang panahon, kasama ang walang humpay na pagsulong nito, ay nagdala ng mga hindi inaasahang pagbabago sa tribo ni Isakar. Ang pamana ng karunungan at paglilingkod ay pinanatili bilang isang bandila para sa mga bagong henerasyon, ngunit sinimulan nilang kwestiyonin ang papel at mga tradisyon na tumutukoy sa tribo. Ang presyur na umangkop sa isang nagbabagong mundo, kasama ang bigat ng mga minanang responsibilidad, ay nagdulot ng mga pagdududa at ang mga tensyon ay nagbanta na basagin ang pagkakaisa na palaging kanila. Ang tunggalian ay nagsimula ng banayad, tulad ng isang bulong na kumakalat. Sa mga nakababatang henerasyon, ang ilan ay nagsimulang magtaka kung ang mga lihim ng astronomiya at mga turo ng mga ninuno ay dapat manatiling limitado. Ikinatwiran ng mga maimpluwensyang tauhan na ang ibang mga tribo ay umunlad ng walang pasanin ng pagbabantay sa makalangit na kaalaman, at ang mga kaloob ni Isakar ay dapat gamitin ng mas lantaran, kabilang na sa kalakalan, upang makakuha ng impluensya at kayamanan. Isa sa mga pinuno ng kilusang ito ay isang binata na nagngangalang Gadi, isang ambisyoso at karismatikong lalaki na naniniwala na dapat yakapin ng tribo ni Isakar ang pagbabago upang hindi maiwan. Bakit natin patuloy na binabantayan ang mga lihim na ito na parang isang nakatagong kayamanan? Tanong niya sa mga pagpupulong. Kung mayroon tayong kaalamang kinakailangan upang umunlad at mamuno sa mga tribo, hindi natin kailangang limitahan ng mga sinaunang tradisyon. Ang posisyon ni Gadi ay nakakuha ng mga tagasunod sa ilan sa mga nakababatang henerasyon, lalo na ang mga nabigo sa mahigpit na disiplina ng mga tagapag-ingat ng oras at sa pagiging mapagpigil ng mga tagapag-alaga.
Andyan yung mga pantas na lalaki ng Isakar ay nanatiling matatag sa kanilang misyon. Ang paglingkuran lamang ang kanilang mga tao at ang banal na layunin na ibinigay sa kanila. Ang kaalamang astronomikal na ipinagkatiwala kay Isakar ay hindi lamang nagpalakas sa Israel sa praktikal na mga termino, kundi nagpalakas din sa espiritual na pagkakakilanlan nito, na ginagabayan ang mga tao sa pagdiriwang ng mga banal na panahon at nag-aalok ng patnubay sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Tinupad ng mga inapo ni Isakar ang propesiya ni Jacob sa pamamagitan ng hindi lamang pagiging mga tagapagdala ng responsibilidad, kundi pati na rin mga tagapagsalin ng langit at lupa. Kaya sa bawat henerasyon, ang mga lihim ng bituin ng tribo ay patuloy na nagliwanag sa landas ng Israel na tinitiyak na kahit sa pinakamahirap na panahon, hindi kailanman nalimutan ng bansa ang liwanag ng mga banal na pangako. Ang panahon, kasama ang walang humpay na pagsulong nito, ay nagdala ng mga hindi inaasahang pagbabago sa tribo ni Isakar. Ang pamana ng karunungan at paglilingkod ay pinanatili bilang isang bandila para sa mga bagong henerasyon. Ngunit sinimulan nilang kwestiyonin ang papel at mga tradisyon na tumutukoy sa tribo. Ang presyur na umangkop sa isang nagbabagong mundo kasama ang bigat ng mga minanang responsibilidad ay nagdulot ng mga pagdududa at ang mga tensyon ay nagbanta na basagin ang pagkakaisa na palaging kanila. Ang tunggalian ay nagsimula ng banayad, tulad ng isang bulong na kumakalat. Sa mga nakababatang henerasyon, ang ilan ay nagsimulang magtaka kung ang mga lihim ng astronomiya at mga turo ng mga ninuno ay dapat manatiling limitado. Ikinatwiran ng mga maimpluwensyang tauhan na ang ibang mga tribo ay umunlad ng walang pasanin ng pagbabantay sa makalangit na kaalaman, at ang mga kaloob ni Isakar ay dapat gamitin ng maslantaran, kabilang na sa kalakalan, upang makakuha ng impluensya at kayamanan. Isa sa mga pinuno ng kilusang ito ay isang binata na nagngangalang Gadi, isang ambisyoso at karismatikong lalaki na naniniwala na dapat yakapin ng tribo ni Isakar ang pagbabago upang hindi maiwan. Bakit natin patuloy na binabantayan ang mga lihim na ito na parang isang nakatagong kayamanan? Tanong niya sa mga pagpupulong. Kung mayroon tayong kaalamang kinakailangan upang umunlad at mamuno sa mga tribo, hindi natin kailangang limitahan ng mga sinaunang tradisyon. Ang posisyon ni Gadi ay nakakuha ng mga tagasunod sa ilan sa mga nakababatang henerasyon, lalo na ang mga nabigo sa mahigpit na disiplina ng mga tagapag-ingat ng oras at sa pagiging mapagpigil ng mga tagapag-alaga. Nagdala ito ng mga hindi inaasahang pagbabago sa tribo ni Isakar. Ang pamana ng karunungan at paglilingkod ay itinaguyod bilang isang bandila para sa mga bagong henerasyon, ngunit sinimulan nilang questionin ang papel at mga tradisyon na tumutukoy sa tribo. Ang presyur na umangkop sa isang nagbabagong mundo kasama ang bigat ng mga minanang responsibilidad ay nagdulot ng mga pagdududa, at ang mga tensyon ay nagbanta na masira ang pagkakaisang palaging kanila. Ang tunggalian ay nagsimula ng banayad, tulad ng isang bulong na kumakalat. Sa mga nakababatang henerasyon, ang ilan ay nagsimulang magtaka kung ang mga lihim ng astronomiya at mga turo ng mga ninuno ay dapat manatiling limitado. Ikinatwiran ng mga maimpluwensyang tao na ang ibang mga tribo ay umunlad ng walang pasanin ng pagbabantay sa kaalamang celestial, at ang mga kaloob ni Isakar ay dapat gamitin ng maslantaran, kabilang ang sa kalakalan, upang makakuha ng impluensya at kayamanan. Isa sa mga pinuno ng kilusang ito ay isang binata na nagngangalang Gadi, isang ambisyoso at karismatikong lalaki na naniniwala na dapat yakapin ng tribo ni Isakar ang pagbabago upang hindi maiwan.
Bakit natin patuloy na binabantayan ang mga lihim na ito na parang isang nakatagong kayamanan? Tanong niya sa mga pagpupulong. Kung mayroon tayong kaalamang kinakailangan upang umunlad at mamuno sa mga tribo, hindi natin kailangang limitahan ng mga sinaunang tradisyon. Ang posisyon ni Gadi ay nakakuha ng mga tagasunod sa ilan sa mga nakababatang henerasyon, lalo na sa mga bigo sa mahigpit na disiplina ng mga tagapag-ingat ng oras at sa pagiging tahimik ng mga tagapag-alaga. Nagdala ito ng mga hindi inaasahang pagbabago sa tribo ni Isakar. Ang pamana ng karunungan at paglilingkod ay itinaguyod bilang isang bandila para sa mga bagong henerasyon, ngunit sinimulan nilang questionin ang papel at mga tradisyon na tumutukoy sa tribo. Ang presyur na umangkop sa isang nagbabagong mundo kasama ang bigat ng mga minanang responsibilidad ay nagdulot ng mga pagdududa at ang mga tensyon ay nagbanta na masira ang pagkakaisang palaging kanila. Ang tunggalian ay nagsimula ng banayad tulad ng isang bulong na kumakalat. Sa mga nakababatang henerasyon, ang ilan ay nagsimulang magtaka kung ang mga lihim ng astronomiya at mga turo ng mga ninuno ay dapat manatiling limitado. Ikinatwira ng mga maimpluwensyang tao na ang ibang mga tribo ay umunlad ng walang pasanin ng pagbabantay sa kaalamang celestial at ang mga kaloob ni Isakar ay dapat gamitin ng mas lantaran kabilang ang sakalakalan upang makakuha ng impluwensya at kayamanan. Isa sa mga pinuno ng kilusang ito ay isang binata na nagngangalang Gadi, isang ambisyoso at karismatikong lalaki na naniniwala na dapat yakapin ng tribo ni Isakar ang pagbabago upang hindi maiwan. Bakit natin patuloy na binabantayan ang mga lihim na ito na parang isang nakatagong kayamanan? Tanong niya sa mga pagpupulong. Kung mayroon tayong kaalamang kinakailangan upang umunlad at mamuno sa mga tribo, hindi natin kailangang limitahan ng mga sinaunang tradisyon. Ang posisyon ni Gadi ay nakakuha ng mga tagasunod sa ilan sa mga nakababatang henerasyon, lalo na sa mga bigo sa mahigpit na disiplina ng mga tagapag-ingat ng oras at sa pagiging tahimik ng mga tagapag-alaga. Gayunpaman, ang pangitaing ito ay nakatagpo ng pagtutol mula sa mga matatanda at tagapag-alaga na nakakita sa mga tanong na ito bilang direktang banta sa banal na layunin na dala ng tribo sa loob ng maraming henerasyon. Ang tunggalian ay umabot sa punto ng pagbagsak ng tangkain ni Gadi at ng kanyang mga tagasunod na pumasok sa kuweba. Ang lihim na silid kung saan itinatago ang mga tableta at mga talaan ng astronomiya nang walang pahintulot. Ang kanilang layunin ay kopyahin ang mga kaugaliang ito ng mga ninuno at ipakita ang mga ito sa mga pinuno ng ibang mga tribo na kumbinsido na ito ay magdadala sa kanila ng prestihiyo at mga estratehikong alyansa. Gayunpaman, ang pagtatangka ay natuklasan ng mga tagapag-alaga na dumating sa oras upang maiwasan ang gawaing pagsuway. Nagdulot ito ng pagkakawatak-watak sa tribo. Sa isang panig ay ang mga sumuporta kay Gadi na nangangatwiran na ang tradisyon ay pumipigil sa tribo at panahon na para sa pagbabago. Sa kabilang panig ay ang mga tagapag-alaga at matatanda na iginiit na ang pagtataksil sa mga lihim ng tribo ay isang pagkakasala hindi lamang laban sa kanilang pamana, kundi laban din sa Diyos mismo. Upang malutas ang tunggalian, isang konseho ng tribo ang tinawag, isang pangyayaring hindi naganap sa loob ng mga dekada. Ang mga miyembro ng tribo ay nagtipon sa isang bilog sa paligid ng isang malaking siga na sumisimbolo sa liwanag na gumabay sa kanila sa loob ng maraming henerasyon. Ang bawat paksyon ay nagpakita ng kanilang mga argumento ng may sigasig at paniniwala. Si Gadi ang unang nagsalita, nanawagan sa pangangailangan ng pag-aangkop. Sinasayang natin ang pagkakataong gamitin ang mga talento ng tribo upang makakuha ng impluwensya.
Ang ating potensyal ay mas malaki kaysa riyan, aniya, habang matamang nakatitig sa karamihan. Ang mundo ay nagbabago at dapat tayong magbago kasama nito. Ang mga lihim na itinatago natin ay hindi makikinabang sa atin kung mananatili ang mga ito sa isang kuweba. Pagkatapos, nagsalita ang isa sa mga pinakamatandang tagapag-alaga. Isang lalaking nagngangalang Eliab ang tumayo. Ang kanyang boses, bagamat paus dahil sa edad, ay may halong autoridad tulad ng isang taong nagpoprotekta sa isang bagay na sagrado. Sino tayo? Tanong niya, habang nakatingin sa mga naroroon ng may halong kalungkutan at katatagan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kaalamang ito hindi upang pagsamantalahan ito, kundi upang protektahan ang Israel, upang gabayan ito sa may hirap na panahon. Kung ipagkanulo natin siya, ipagkanulo natin ang ating tungkulin. Ang debate ay umabot hanggang gabi, ngunit ang intervention ng isang binata mula sa mga tagapangalaga, isang batang lalaki na nagngangalang Asriel, ang gumawa ng malaking pagkakaiba. Nanginginig, isinalaysay niya ang isang pangitain na nakita niya noong isang gabi ng panalangin. Sa kanyang pangitain, nakita niya ang tribo ni Isakar na may dalang lampara sa isang madilim na landas, na nagbibigay liwanag sa daan para sa iba pang bahagi ng Israel. Ngunit nang sinubukan nilang ibenta ang ilaw ng lampara, namatay ito na nag-iiwan sa lahat sa kadiliman. Ang kanyang mga salita na puno ng kataimtiman ay lubos na nakaapekto sa mga naroroon. Noon ay naalala ng tribo na ang kanilang orihinal na layunin ay hindi ang magtaglay ng karunungan, kundi ang bantayan ito. Ang kanilang pamana ay hindi isang paraan ng pagkakaroon ng kapangyarihan sa lupa, kundi isang instrumento upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang bayan. Sa pagtatapos ng konseho, naabot ang hatol. Si Gadi at ang kanyang mga tagasunod ay patatawarin, ngunit may isang kondisyon. Kailangan nilang mangakong matutunan ang mga tradisyon at maunawaan ang layunin sa likod ng mga lihim na kanilang inaasam na ibunyag, na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa bilang tanda nito. Nag-organisa ang mga tagapag-alaga ng isang espesyal na seremonya kung saan nangakong magtutulungan ang mga nakatatanda at nakababatang henerasyon upang pangalagaan ang pamana at ipagpatuloy ito habang naghahanap ng mga paraan upang mailapat ito sa isang nagbabagong mundo. Ang paglilitis ay nagmarka ng isang mahalagang punto para sa tribo ni Isakar. Bagamat hindi tuluyang nawala ang mga tensyon, ang tunggalian ay nagsilbing pagpapatibay ng kanilang pagkakakilanlan at pagpapanibago ng kanilang pangako sa layuning gumabay sa kanilang patriarka. Ang mga bituin ay patuloy na naging gabay nila, ngunit ngayon ay nagningning sila ng may mas malalim na pag-unawa. Ang kaalaman ay hindi isang layunin sa sarili nito, kundi isang paraan ng pagpapakita ng liwanag ng lumikha sa isang mundong kadalasang nawawala sa kadiliman. Ang panahon ay nagdala ng mga bagong banta sa Israel habang ang mga tribo ay nagpupumilit na itatag ang kanilang mga sarili at ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo. Ang mga karatig bansa ay nanood ng may lumalaking interes at puot. Ang Canaan ay hindi pa ganap na nasakop at ang mga alyansang nabuo sa pagitan ng mga hari ng rehiyon sa sitwasyong ito ng kawalan ng katiyakan ay nagbanta na durugin ng Israel. Ang tribo ni Isakar na kilala sa karunungan at pag-unawa sa mga panahon ay naging isang mahalagang bahagi sa kaligtasan ng tribo. Matatagpuan sa isang matabang at estratehikong rehiyon, natagpuan nito ang sarili sa sentro ng mga tensyon na nakapalibot sa mga lupain nito, na hinahangad para sa kanilang produktibidad, na ginagawa itong isang natural na ruta para sa komersyal at militar na transportasyon. Alam ng mga pinuno ng tribo na hindi nila kayang harapin ang mga panlabas na banta ng mag-isa,
Ngunit ang anumang alyansang kanilang mabubuo ay kailangang maingat na isaalang-alang dahil ang isang maling desisyon ay maaaring humantong sa kanila na mawala hindi lamang ang kanilang mga lupain, kundi pati na rin ang kanilang pagkakakilanlan at ang kanilang banal na layunin. Isang mahalagang punto ang naganap nang dumating ang isang sugo mula sa kaharian ng Tiro sa rehiyon. Ang Tiro, isang kapangyarihang pandagat at komersyal, ay naghangad na palawakin ang impluensya nito sa Canaan sa pamamagitan ng mga estratehikong kasunduan. Ang sugo, isang tusong lalaki na nagngangalang Iram, ay nag-alok kay Isakar ng isang alyansang tila kapaki-pakinabang na nagbibigay sa kanila ng access sa mga ruta ng kalakalan, proteksyon militar kung sakaling may mga pag-atake at mga produktong gawa na magpapabuti sa kanilang kalidad ng buhay. Bilang kapalit, humiling ang Tiro ng tributo sa mga produktong agrikultural at mas nakababahala pahintulot na magtatag ng mga himpilan sa teritoryo. Ang panukala ay naghati sa tribo. Ang ilan, nasawang-sawa na makita ang teritoryo ng Isakar na nanganganib at naaakit ng pangako ng kasaganaan, ay sumuporta sa pagtanggap ng kasunduan. Ikinatuwiran nila na ang alyansa sa Tiro ay magpapalakas ng kanilang posisyon laban sa ibang mga kaaway at magbibigay daan sa kanila na magtuon sa kanilang mga tradisyon nang walang takot sa pag-atake. Gayunpaman, nagbabala ang mga matatanda at tagapag-alaga ng kaalaman tungkol sa mga panganib. Hindi tayo maaaring makipagkompromiso sa mga hindi nagbabahagi ng ating tipan sa Diyos, sabi ni Eliab, ang pinakamatandang pinuno ng mga tagapag-alaga. Ang isang alyansa sa Tiro ay maaaring mukhang kapaki-pakinabang ngayon, ngunit ano ang magiging kapalit nito sa ating pananampalataya at pagkakakilanlan? Umabot sa kritikal na punto ang debate nang humiling ang Iram ng isang formal na pagpupulong sa mga pinuno ng Isakar upang talakayin ang mga tuntunin ng alyansa. Ang mga pantas na lalaki na batid ang bigat ng desisyon ay nagmungkahi na kumonsulta sa ibang mga tribo ng Israel bago ang anumang sagot. Kaya naman, si Barak, isa sa mga prinsipe ng Isakar, ay nagpadala ng mga mensahe sa mga kalapit na tribo, lalo na ang Zebulun at Neftali, na may kasaysayan ng kooperasyon noong mga nakaraang panahon. Humingi rin ng payo ang mga pinuno mula sa Huda na kilala sa lakas at impluensya ng militar nito sa politika ng mga tribo. Magkahalo ang mga tugon. Sinuportahan ng Zebulun at Neftali ang ideya ng isang limitadong alyansa, habang mariing tumutol ang Huda na nagbabala na ang pagtanggap sa Tiro bilang isang kaalyado ay maaaring magbukas ng mga pinto sa mga impluensya ng mga pagano at maging sa dayuhang kontrol sa Israel. Ang lakas ng Israel ay nakasalalay sa pagkakaisa at katapatan nito sa Diyos, isinulat ng isa sa mga pinuno ng Huda. Hindi natin maaaring hayaang hatiin tayo ng mga dayuhang kaharian o ilihis tayo mula sa ating layunin. Ang pangwakas na desisyon ay nakasalalay sa konseho ng tribo ng Isakar, isang kapulungan kung saan magtitipon ang mga matatanda, mandirigma at mga kinatawan ng pamilya upang mag-usap. Matindi ang naging pagpupulong na may madamdaming talumpati mula sa magkabilang panig. Si Gadi, na ilang taon na ang nakalilipas, ay namuno sa isang pangkat ng mga sumasalungat, ay dumating upang ipagtanggol ang tradisyonal na posisyon ng mga tagapag-alaga. Natuto na tayo mula sa ating mga pagkakamali, anya. Hindi natin maaaring isapanganib ang ating pamana para sa mga pangako ng panandaliang kasaganaan. Ang resolusyon ay dumating pagkatapos ng mga araw ng panalangin at pagninilay-nilay. Nagpasyang tribo na tanggihan ang alok ng Tiro, ngunit hindi gumagawa ng mga hakbang upang protektahan ang sarili nito. Sa halip na umasa sa isang dayuhang kapangyarihan, pinalakas nila ang kanilang mga alyansa sa Zebulun at Neftali
na lumikha ng isang kasunduan ng mutual na pagtatanggol. Sinimulan din nilang sanayin ang kanilang mga mandirigma sa mas advanced na mga taktika sa pagtatanggol, habang ang mga tagapag-alaga ay nagtatrabaho sa mga pamamaraan upang matiyak na ang kanilang kaalaman ay mananatiling protektado kung sakaling magkaroon ng alitan. Nang matanggap ni Iram ang tugon ni Isakar, kitang-kita ang kanyang paghamak. Napalampas ninyo ang isang pagkakataon, pahayag niya, na iginiit ang kanyang kadakilaan bago umalis. Gayunpaman, ang kanyang pahiwatig na banta ay hindi nakabawas sa determinasyon ng tribo. Alam ng mga pinuno ni Isakar na ang napiling landas ay magiging mahirap, ngunit kumbinsido sila na ang pananatiling tapat sa kanilang pagkakakilanlan ay mas mahalaga kaysa sa anumang pansamantalang kalamangan. Sa mga sumunod na buwan, nasubok ang desisyon ni Isakar. Dahil sa galit sa pagtanggi, tinangka ng tiro na pahinain ng tribo na nagpasimula ng mga alitan sa mga karatig bansa nito at inaatake ang mga ruta ng kalakalan nito. Gayunpaman, ang pagkakaisa ng Isakar kasama ang suporta ng Zebulun at Neftali ay napatunayang sapat upang mapaglabanan ang mga presyur na ito. Bukod pa rito, ang pagtanggi sa alyansa sa Tiro ay nagpalakas ng respeto ng ibang mga tribo kay Isakar. Sa pamamagitan ng matinding pag-iingat na ginagabayan hindi lamang ng kaginhawahan, ngunit sa pamamagitan din ng katapatan sa mga pagpapahalagang nagbigay kahulugan sa kanila sa isang mundong puno ng mga panganib at kompromiso, muling pinagtibay ng tribo ni Isakar ang tungkulin nito bilang tagapag-alaga ng panahon, hindi lamang sa astronomikal na kahulugan, kundi pati na rin sa espiritual na kahulugan na tumutulong sa Israel na manatiling tapat sa walang hanggang layunin nito. Ang sakripisyo ay palaging bahagi ng pamana ng tribo ni Isakar, ngunit hindi pa kailanman napatunayang ganito kasakit ang prinsipyong ito gaya ng mga araw ni Eleazar, isa sa pinakamatalino at pinakamatapang na pinuno nito. Si Eleazar ay isang tagapag-alaga ng kaalaman at isang walang sawang tagapagtanggol ng pagkakaisa ng kanyang bayan. Inialay niya ang kanyang buhay sa pagpapanatili ng mga lihim ng ninuno ng tribo. Kumbinsido na ang mga ito ay higit pa sa mga simpleng talaan. Ang mga ito ang sagradong kawing na nag-uugnay sa Isakar sa layunin nito. Nagsimula ang krisis nang ang isang grupo ng mga mersenaryong ipinadala ng isang haring Kanaanita na naghahangad ng mga lihim ng astronomiya ni Isakar ay pumasok sa teritoryo ng tribo. Nakarinig sila ng mga bulong-bulungan tungkol sa kaalaman, sa bituin at klima na nagpapatangi sa kanila at nais nilang makuha ito upang gamitin sa mga kampanyang militar at mga plano para sa dominasyon sa rehiyon. Ang layunin ay hulihin ang mga tagapangalaga at pilitin silang ibunyag ang kanilang nalalaman. Nang gabing iyon, habang ang mga bituin ay sumisikat sa mga lambak ng Isakar, ang mga mersenaryo ay sumalakay at dumiretso sa lihim na kuweba kung saan nakaimbak ang mga astronomical tablet at iba pang sagradong talaan. Tiwala na ang biglaang pag-atake ay magbibigay sa kanila ng kalamangan. Sila ay sumulong ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, si Eleazar na laging mapagbantay ay inaasahan na ang kilos. Inorganisa niya ang mga batang mandirigma ng tribo sa mga estratehikong lugar at inilikas ang mga nakababatang tagapangalaga kasama ang mga talaan sa isang mas ligtas na lugar. Nang dumating ang mga mersenaryo sa kuweba, natagpuan nila si Eleazar na naghihintay, nakatayo sa pasukan, may hawak na sulo. Matatag silang hinarap ng pinuno ng Isakar at hinamon sila na sinasabing, "Hindi ninyo matatagpuan dito ang inyong hinahanap." Ang mga lihim ng Isakar ay hindi para sa mga nagnanais na gamitin ang mga ito para sa kanilang sariling kapakinabangan. Gayunpaman, ang mga mersenaryo
ay ayaw umatras. Hiniling nila kay Eleazar na ibigay ang mga lihim o harapin ang kamatayan. Hindi nagatubili si Eleazar. Alam niya na ang kanyang misyon ay protektahan hindi lamang ang mga talaan, kundi pati na rin ang espiritu ng mga tao. Kung makuha ng mga kaaway ang kanilang hinahanap, hindi lamang ang tribo ng Isakar ang mapapahamak, kundi ang buong Israel. Gamit ang isang matatag na kilos, inihagis niya ang sulo sa loob ng kuweba na nagpasiklab ng apoy na mabilis na tumupok sa lahat ng nasa loob. Maaari ninyong kunin ang aking buhay, pahayag ni Eleazar sa papalapit na mga mersenaryo. Ngunit hindi ninyo kailanman kukunin ang ipinagkatiwala sa amin ng Diyos. Ang karunungang hinahanap ninyo ay wala sa mga batong ito, kundi sa puso ng aking bayan, at hindi ninyo kailanman maaalis iyon. Sa galit, dinakip siya ng mga mersenaryo at pinatay sa pasukan ng kuweba. Gayunpaman, ang sakripisyo ni Eleazar ay nakamit ang higit pa sa inaakala ng kanyang mga kaaway. Hindi lamang nito iniligtas ang mga lihim ni Isakar, pinag-isa rin nito ang tribo sa paraang hindi pa nakikita sa loob ng maraming henerasyon. Pagsapit ng madaling araw, nang dumating ang mga mandirigma ng Isakar sa lugar at natagpuan ang bangkay ni Eleazar, ang kanilang mga puso ay napuno ng pinaghalong kalungkutan at determinasyon. Ang sakripisyo ng pinuno ay nagpaalala sa kanila ng halaga at layunin ng kanilang misyon. Sa isang solemne na seremonya, dinala nila si Eleazar sa isang mataas na lugar kung saan makikita nila ang mga bituin at sumumpa na hindi nila malilimutan ang sakripisyo o ang tawag ng tribo. Ang pagkamatay ni Eleazar ay nagmarka ng isang bago at pagkatapos sa kasaysayan ng Isakar. Ang mga kabataang lalaki na dating nagdududa sa kaugnayan ng kanilang mga tradisyon ay nagsimulang malinaw na makita ang kahalagahan ng kanilang pinoprotektahan. Nagkaisa ang mga pamilya, humina ang mga panloob na pagkakabahabahagi at ang tribo na pinalakas ng halimbawa ng pinuno nito ay muling pinagtibay ang pangako nito sa misyon. Dinoble ng mga tagapag-alaga ang kanilang mga pagsisikap na ligtas na maipamahagi ang kaalaman habang ang mga mandirigma ay sumumpa na poprotektahan ito gamit ang kanilang sariling buhay. Ang sakripisyo ni Eleazar ay hindi lamang nag-isa sa tribo ni Isakar, kundi nagbigay inspirasyon din sa iba pang mga tribo ng Israel sa kanyang kwento. Ito ay naging isang paalala na ang layunin at pananampalataya ay kadalasang nangangailangan ng mga gawa ng katapangan na higit pa sa pangunawa ng tao. Sa bawat pagtitipon ng mga tribo, sa bawat pagdiriwang sa ilalim ng mga bituin, ang pangalan ni Eleazar ay naaalala, hindi bilang isang pagkawala, kundi bilang isang halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na anak ni Isakar, tagapag-alaga ng panahon, tagapagtanggol ng karunungan, at tapat na lingkod sa banal na layunin. Kaya naman, ang pamana ni Eleazar ay nanatili sa bawat desisyong ginawa ng tribo, salinlahi habang natututo sila tungkol sa mga konstelasyon at mga siklo ng daigdig. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lamang nagsiguro sa kinabukasan ni Isakar, kundi pinatibay din ang papel nito bilang isang espiritual na haligi para sa buong Israel, na nagpapakita na ang pagkakaisa, pananampalataya at karunungan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang panlabas na banta. Sa loob ng maraming siglo, ang tribo ni Isakar na dating isang tanglaw ng karunungan at katatagan para sa Israel ay nagsimulang harapin ang mga hamon ng pagbabago. Ang mga taon ng kaluwalhatian nang ang kanilang kaalaman ay gumabay sa mga tao, sa mga siklo ng mundo at mga bituin, ay napalitan ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Ang pagkawatak-watak
at pagkatapon sa Babylonia ay nagmarka ng simula ng isang pagbagsak na magpakailanman ay magpapabago sa kapalaran ng tribo. Nang salakayin ng mga Babylonia ang Jerusalem, sirain ang templo at dalhin ang mga tao ng Israel sa pagkabihag, ang tribo ni Isakar ay hindi nakaligtas sa pagdurusang ito. Ang kanilang mga lupain ay dinambong, ang kanilang mga pamilya ay naghiwalay, at marami sa kanilang mga pantas at tagapag-alaga ay binihag. Ang mga sinaunang tableta at talaan ng astronomiya na maingat na iningatan sa loob ng maraming henerasyon ay nakakalat sa kalituhan. Ang ilan ay winasak, ang iba ay ipinagbili, at ang iba pa ay itinago ng mga desperadong miyembro ng tribo. Batid na ang gayong kaalaman ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng kanilang mga bumihag. Malayo sa kanilang lupain, nawalan ng kanilang mga ritual at nahiwalay sa kalangitan na matagal na nilang pinag-aralan, ang mga anak ni Isakar ay naharap sa isang panloob na pakikibaka. Marami ang nagsimulang magtanong sa kanilang pagkakakilanlan at layunin. Ang ilan ay sinubukang umangkop sa buhay ng mga taga-Babylonia, isinama sa kultura ng pagkatapon at iniwan ang mga tradisyon ng kanilang mga ninuno. Gayunpaman, ang iba ay kumapit sa mga piraso ng kaalamang kanilang naingatan na palihim na ipinapadala ang mga ito. Sa bawat henerasyon, isang maliit na komunidad ng mga pantas mula sa Isakar ang nanirahan sa lungsod ng Nippur, kung saan sinubukan nilang muling buuin ang ilan sa mga nawala. Sa mga maaliwalas na gabi, sa ilalim ng parehong kalangitan na nagbigay inspirasyon sa kanilang mga ninuno, pinagmasdan nila ang mga bituin at gumuhit ng mga bagong mapa. Gayunpaman, limitado ang pag-akses sa mga mapagkukunan at maraming mga bagay sa kalangitan ang hindi maobserbahan sa parehong paraan. Kaya, ang mga turo ng mga ninuno ay nanatiling hindi kumpleto sa kabila ng kanilang mga pagsisikap. Ang koneksyon sa maluwalhating nakaraan ng tribo ay nagsimulang maglaho tulad ng isang apoy na unti-unting namamatay sa paglipas ng panahon. Ang mga tao ng Israel ay pinalaya mula sa pagkabihag at bumalik sa kanilang lupain, ngunit ang tribo ni Isakar ay hindi na muling nakamit ang dating katanyagan nito. Ang mga teritoryong dating pag-aari nila ay sinakop ng iba, at ang kanilang mga tradisyon, bagamat iginagalang, ay nawalan ng malaking impluensya sa mga nakababatang henerasyon, ipinanganak sa konteksto ng muling pagtatayo at pakikibaka para sa kaligtasan, nakatuon sa mga agarang pangangailangan at iniwan. Mga lihim na dating humubog sa tribo, gayunpaman hindi lahat ay nawala. Sa mga burol at kuweba ng sinaunang lupain ng Isakar, ang ilang tagapag-alaga ay may mga nakatagong piraso ng star tablets at mga sagradong talaan bago ang pagkabihag. Ang mga labi na ito na nakabalot sa tela at protektado mula sa panahon ay nanatiling nakatago sa loob ng maraming siglo, naghihintay na muling matuklasan. Ayon sa mga alamat na ipinasa ng mga inapo ng tribo, ang mga nakatuklas sa mga lihim na ito ay gagabayan ng Diyos upang ibalik ang nawalang karunungan at tuparin ang orihinal na layunin ni Isakar. Kahit na sa pagbagsak nito, ang tribo ay nag-iwan ng isang hindi mabuburang marka sa kolektibong alaala. Patuloy na binanggit ng kasulatan ng Israel si Isakar bilang isa sa mga nakakaintindi ng mga panahon at alam kung ano ang kailangang gawin. Ang pamanang ito, bagamat pira-piraso, ay naging simbolo ng pag-asa para sa isang bayang naghahanap ng direksyon sa gitna ng kahirapan. Sa mga huling araw ng lahi ni Isakar, ang mga miyembro ng organisadong tribo ay nagkalat sa buong Israel at sa iba pang lugar. Sila ay naging mga dalubhasang eskriba at tagapayo, dala ang mga binhi ng karunungan na taglay pa rin nila bagamat hindi na kinikilala bilang isang tribo.
Ang kanilang dating nagkakaisang impluwensya ay nanatili sa mga tradisyon at sagradong teksto bilang isang alingawngaw ng layunin na nagbigay kahulugan sa kanila mula pa noong panahon ng kanilang patriarka. Sa kasalukuyan, ang mga inapo ni Isakar ay nabubuhay bilang isang tahimik na testamento ng katatagan at pananampalataya. Bagamat ang mga lihim ng kanilang kaalaman ay halos nawala na, ang ilan ay naniniwala na ang mga piraso ng kanilang pamana ay umiiral pa rin, na nakatago sa mga sinaunang teksto, sa mga tradisyong pasalita ng kanilang mga inapo at sa mga bituin mismo. Naghihintay na muling matuklasan ng mga may pag-unawa at pananampalataya upang hanapin sila. Kaya naman, ang kwento ng tribo ni Isakar ay hindi nagtatapos sa pagbagsak nito, kundi nananatili bilang isang hindi natapos na pangako, isang kwento na mayroon pa ring mga kabanatang isusulat. Ang kanilang misyon, bagamat natatakpan ng panahon, ay patuloy na nabubuhay sa mga puso ng mga nakaaalala sa kanilang tungkulin. Mga tagapag-alaga ng panahon, mga tagapagpaliwanag ng kalangitan, at mga tagapagdala ng banal na karunungan sa isang mundong nangangailangan pa rin nito. Umaasa ako na nasiyahan ka sa kamanghamanghang paglalakbay na ito sa kasaysayan ng tribo ni Isakar, isang pamana na minarkahan ng karunungan, sakripisyo at pananampalataya. Kung naantig ka ng kwentong ito, inaanyayahan kita na kumonekta sa channel para sa higit pang nilalaman tulad nito, kung saan ating ginalugad ang mga kwentong puno ng kahulugan at malalim na mga aral. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento kasama ang iyong opinyon at mga refleksyon sa kwento ni Isakar. At anong bahagi ang higit na nakaapekto sa iyo? Sa palagay mo ba ay maaaring muling matuklasan ang mga lihim ng tribong ito balang araw? At kung may kakilala kang magugustuhan ang nilalamang ito, ibahagi ang video na ito. Sama-sama, maaari nating ipagpatuloy ang paggalugad at pagpapanatili ng mga kayamanang ito. Salamat sa iyong oras at suporta. Hanggang sa susunod na episode.